true gospel of Jesus, preached by the good man of the house, the Savior's link. Preached by the good man of the house, the Savior's link. Get connected, be blessed, be saved. Get connected, be blessed, be saved. Get connected, be blessed, be saved. Our Savior's link, the good man of the house. Get connected to the Savior's link. Get connected to the Savior's link. Be blessed, be saved by the true gospel of Jesus, reached by the good man of the house, the Savior's link. Reached by the good man of the house, the Savior's link. Reached by the good man of the house, the Savior's link. Get connected. Be blessed. Be saved. Savior's Link. Happy Rapture and welcome to Savior's Link. A blessed evening everyone at sa iyo, Brother Anthony. Muli na namang nagdaan ang isang linggo na kung saan naging karanasan natin ang mayamang kahabagan at biyaya ng Diyos. Sa bawat araw na lumipas ay hindi tayo pinabayaan ng Panginoon sapagkat taglay natin ang buhay at lakas sa Kanya nagmumula. Bawat mabuting kaloob at sakdal na kaloob ay sa Kanya din nagmumula. Kaya bawat linggong lumilipas ay ito po ay ating ipinagpapasalamat sa Diyos. Amen. Napakabuti talaga ng ating Panginoon. Sabi nga po sa banal na kasulatan, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinapakilala ng kalawakan ang gawa ng kaniyang mga kamay. A blessed evening po sa inyong lahat, kayo din sa iyo, Sister Cristel. Sa gabing ito, isang kagalakan po muli na kayo ay aming mapaglingkuran ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating programa na tuwing Sabado ng gabi ay inyo pong laging inaabangan. Praise the Lord! Sa bawat pagkakataon na tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, ay lagi po natin itong kauhawan. Sapagkat kapag ganito po lagi ang ating damdamin sa kanyang mga salita, gaya ng sinabi ng Panginoon kay Martha tungkol kay Maria, na isang bagay ang pinili ni Maria na hindi aalisin sa kanya, at ito po ay ang salita ng Diyos. Glory to God! Gaya ng Panginoon na kailanman ay hindi tayo iniwan o iiwanan. Ang salita ng Diyos din ay matibay na sandatang mapanghahawakan, anumang sigwada o hampas ng pagsubok ang dumating sa ating buhay. Basta't manatili tayo sa pagtitiwala kay Kristo at sa Kanyang mga salita. Hingin natin ang anumang ating ibig hingin at ito ay gagawin niya sa atin. Ngayong gabi sa ating programa ay sama-sama tayong sumubaybay upang tayo ay lubos na pagpalain, palakasin at palaguin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And this is Savior's Link. Get connected. Be blessed. Be saved. Savior's Link. Sa mga pagkakataong pong ito ay atin munang panoorin at pakinggan ang mga papuring awit handog sa Panginoon mula sa kapatid na Andrea Macapagal Senanin, Giovanni Mangale at kapatid sa Agdao, Davao Local.
faith in your heart, and you never walk alone. You Kapag ang langit ay sadyang maula, ang suliranin mo sa'yo'y nagpapahirap. Kung ika'y nag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihan, manalangin ka't ika'y pakikinggan. Simulan mong pagmasdan ang kapaligiran, mamamangha ka sa kanyang
pag-asa, biyaya, buhay na walang hanggan. Ilan lamang ito sa katangiang taglay ng mga pangako ng Diyos. At gaano man ang mga pangako ng Diyos, nasa Kanyang oo at siya nawa, sa ikaluluwalhati ng Kanyang banal na pangalan. Praise the Lord. Kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos na atin pong mapapakinggan, dala ng Kanyang mga sinugo, siya rin naman ay mangungusap sa bawat isa sa atin. Siya din ang nangangako na kailanman ay hindi mabibigo. Samahan po natin minsan pa ang ating program speaker, ang minamahal na Presbyter Dante Abainsa, upang ating alamin ang mga pangako ng Diyos sa mga sumasampalataya kay Kristo sa paksang ang pangako sa mga tatanggap kay Kristo. Get connected. Be blessed. Be saved. Savior's Link. Purihin ang pangalan ng Panginoon, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako ay nagagalak na muli makasama kayo sa pag-aaralan ng salita ng Diyos. Naniniwala po ako na kayo ay nasa mabuting kalagayan, sapagkat ang Diyos nga ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Muli po, akong inyong kaibigan, kapatid sa Panginoon, Presbyter Dante Abainsa. Tayo ngayon ay nasa programang The Savior's Link. The Word of God, preached by the good man of the house, is our Savior's Link. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa mga pagkakataong ito ang ating pag-aaralan, ang pangako sa mga tatanggap kay Kristo. Ating pong basahin ang Juan 13, talatang 20. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sino mang sinusugo ko ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Ating pong tingnan ang ilang katotohanan sa banal na kasulatan patungkol sa pagtanggap sa ating Panginoon. Una, bakit ang pagtanggap sa mga sinugo ni Kristo ay gaya ng pagtanggap kay Kristo? Sapagkat ang mga sinugo ng Panginoon ang kinatawan ni Kristo dito sa lupa. In 2 Corinthians chapter 5 verse 20 Amplified Version, so we are ambassadors of Christ, as though God were making His appeal through us. We, as Christ's representative, plead with you on behalf of Christ to be reconciled to God. Kaya makikita natin, ginamit niya salitang, we are ambassadors of Christ. Ang mga sinugo ng Diyos ang mga kinatawan ni Kristo dito sa lupa. They are Christ's personal representative. Kaya naman, ang Diyos ay namamanhik sa atin sa pamagitan ng kanyang mga sinugo, sa pamagitan ng mga apostol. Basahin po natin sa Tagalog ang 2 Korinto 5 talatang 20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos sa pamagitan namin. Kayo'y pinapamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Mga kaibigan, ang mga apostol ang kinatawan ng Diyos sa lupa. Katunayan, kung anuman ang kalooban ng Diyos at kapasyahan ng Diyos, ang mga apostol po ang mga nagsasaysay nito para sa bawat isa sa atin. Sa Aklat ng Gawa 20, talatang 27, ito po ang pahayag. Sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya yung mga sinugo, yung mga apostol, sila ang nagsasaysay sa atin kung ano ang kapasyahan ng Diyos. Kaya nga, pag sila'y tinanggap natin, gaya ng si Kristo
ang ating tinanggap. In Acts chapter 20 verse 27 NIV version, "For I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God." Praise the Lord! Ang mga sinugo ang nagtuturo sa atin ng sakdal na kalooban ng Panginoon. Pangalawang katotohanan, bakit ang pagtanggap kay Kristo ay pagtanggap sa Ama? Sapagkat ang Ama at ang Anak ay iisa. Babasahin po natin yan sa aklat ng Juan, 10 talatang 30. Ako at ang Ama ay iisa. Ito ang katotohanan ng sinabi ng Panginoon, sinalita ng ating Panginoon. Ngunit ang mga Hudyo sa panahon nila ay hindi naniwala sa sinasabing ito ng Panginoon. Ano ang kanilang reaksyon? Sa aklat ng Juan, 10 talatang 31 hanggang 33, nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, "Maraming mabuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamamusong. At sapagkat ikaw, bagamat ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos." Kaya nang sabihin ng ating Panginoon, "Ako at ang Ama ay iisa," yung mga Hudyo hindi naniwala. At sabi ng mga Hudyo, "Babatuhin ka namin kasi nagpapakunwari kang Diyos." Sa ating panahon, minsan may mga ganyan ding mga tao na naniniwala na si Kristo'y tao. At sa salitang si Kristo ay Diyos, bilang anak ng Diyos, ayaw tanggapin. Bakit? Sa kanila si Kristo raw nagpapakunwaring Diyos. Mga kaibigan, hindi nila nakilala ang Panginoon sa tamang kalagayan. Ang pahayag sa aklat ng unang Korinto 2 talatang 8, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanlibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Mga kaibigan, sa kalikasan at kakanyahan, ang Ama ay Diyos, at si Kristo ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. In John chapter 10, verse 30, Amplified Version, "I and the Father are one in essence and nature." Kaya ang pagtanggap kay Kristo ay pagtanggap sa Ama. At ang pagtanggap sa Ama ay pagtanggap kay Kristo, sapagkat ang Ama at ang Anak ay iisa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sabi ng kasulatan sa aklat ng unang Korinto 8 talatang 6, "Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. Nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamagitan Niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamagitan Niya." Praise the Lord! In Philippians chapter 2 verses 5 to 6 Amplified Version, "Have this same attitude in yourselves, which was in Christ Jesus. Look to Him as your example in selfless humility, who although He existed in the form and unchanging essence of God, as one with Him, possessing the fullness of all the divine attributes, the entire nature of deity, did not regard equality with God a thing to be grasped or asserted, as if He did not already possess it or was afraid of losing it." Kaya napakaliwanag yan salita ng ating Panginoon.
Praise the Lord. Kaya sa aklat ng Juan 5, ang talata po'y 21 at talatang 23, ito po ang ating mababasa. Sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang kanyang mga ibigin. Verse 23, upang papurihan ng lahat ang Anak, naggaya rin ng kanilang pagpapapuri sa Ama. Ang hindi nagpupuri sa Anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa Kanya'y nagsugo. Yan po ang maliwanag. Kaya nakita natin, ang pagtanggap sa Ama ay pagtanggap kay Kristo at ang pagtanggap kay Kristo ay pagtanggap sa Ama. Sapagkat una, ang Ama at ang Anak ay iisa. Pangalawa, sapagkat ang Ama ang nagsugo sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga ang Panginoon, ang ginagawa niya ay ang kalooban ng Ama. Sapagkat ang Ama ang nagsugo sa Kanya. Galasya 4, ang talatay 4. Datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang Kanyang Anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sapagkat ang Ama ang nagsugo sa ating Panginoong Hesukristo, kaya nga ang Panginoon, ang ginagawa niya ay ang kalooban ng Ama. Ang pahayag sa Juan 6:38, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Gayon din po, sa aklat ng Juan 7, talatang 16, ang pahayag ng ating Panginoon. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngayon, mga minamahal, ano ang mga pangakong tatanggapin ng mga tatanggap sa Panginoon? Una, tutugunan ng Panginoon ang mga pangailangan natin. Kaya sa aklat ng Mateo 6:33, ito po ang nakasulat. Datapot hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kapag tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay, siya ang tutugon sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Actually, hindi lang po ang pangangailangan na pang-araw-araw. Sa pamagitan ng Panginoon, ang ating pangangailangan pang walang hanggan. Lahat ng yan ay matutugunan. Lahat ng yan ay ating tatanggapin. Purihin ang pangalan ng Diyos, sapagkat ang Diyos po ang source ng lahat ng mga mabubuting bagay. Basahin natin, Santiago 1, talatang 17. Ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit aninuman ng pag-iiba. Glory to God. Ano ang tutugunan ng Panginoon sa atin? Una, ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Sapagkat yan po ang pangunahin nating kailangan. At hindi lang tayo. Ang gusto ng Panginoon, matanggap natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa, maging ng ating mga mahal sa buhay. Tingnan po natin ang halimbawa, si Sakeo at ang kanyang sangbahayan. Mababasa po natin yan sa aklat ng Lucas 19:8 hanggang 10. At si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit makasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay sinasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon
ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Mga minamahal, nang dumaan ang Panginoon sa lugar na yon, ang ginawa ni Sakeo, dahil siya'y mababa, para makita niya ang Panginoon, umakyat siya sa puno ng sikomoro. At nang makita niya ang Panginoon, sabi sa kanya, Sakeo, tutuloy ako sa bahay mo. At tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang bahay. At tinanggap ng kanyang sangbahayan ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. God is good. Tingnan pa po natin. Pangalawa, maging ang kagalingan ng ating pisikal na katawan. Kung tayo man ay may karamdaman, ay tatanggapin natin sa Panginoon. Tingnan po natin ang isang kaganapan sa Aklat ng Mga Gawa, 3, talatang 1 hanggang 8. Si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanhik sa templo ng oras ng pananalangin na ikasyam. At isang lalaki na pilay buwat pasatyan ng kanyang ina ay dinadala roon. At siya'y inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito, pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo, ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro na kasama ni Juan ay sinabi, tingnan mo kami. At kanyang pinansin sila at umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay ibinibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka. At kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya'y tinindig at pagdakay nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. At paglukso siya'y tumayo at nagsimulang lumakad at pumasok na kasama nila sa templo na lumalakad at lumulukso na nagpupuri sa Diyos. Glory to God. Minsan, naghahangad tayo ng pilak o ginto o ng mga material na bagay. Datapwat, mga minamahal sa Panginoon, higit pa sa pilak at ginto ang ating matatanggap. Kaya nga yung pilay, kung binigyan siya ng material, kinabukasan, wala na yon. Ngunit sa pangalan ng Panginoon, tinanggap niya ang kagalingan, tinanggap niya ang biyaya na muling siya'y makalakad na maayos. God is good. Pangatlo, mga minamahal, tatanggapin mo sa Panginoon ang buhay na walang hanggan. Tatanggap tayo materially, physically, and thirdly, spiritually. Kaya nga po sa Juan 3, talatang 16, ito po ang pahayag. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin ang pangalan ng Diyos, mga minamahal. Kaya sa pag-ibig ng Diyos sa atin, nang ibigay si Kristo, higit sa material, ang layo ng Diyos na mapa sa atin. Yan ay ang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal, mga giliw na taga-subaybay sa ating programa, tanggapin po natin ang ating Panginoon sa ating mga puso. Siya'y kumakatok sa ating mga puso. Mahal tayo ng ating Panginoon, ating siyang papasukin. Ang pahayag sa aklat ng Apokalipsis 3:20, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok.
Kung sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Buksan natin ang ating mga puso sa Panginoon. Buksan natin ang ating mga puso sa kanyang mga salita at ating pong talimahin. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa mga pagkakataong ito. Yamang ating pagbubulay ay ang pangako sa mga tatanggap sa Panginoong Jesucristo. Akin po kayong inanyayahan. Sabayan niyo po ako sa isang panalangin ng pagtanggap. Praise the Lord. Ama naming Diyos, ako po ay isang makasalanan. Ako'y nabubuhay dahil sa lakas at buhay na ibinibigay mo. Ako'y may buhay sapagkat tinutugunan mo ang aking mga pangailangan araw-araw. Gayunpaman, hindi ko kayang tanggihan ang katotohanan. Ako'y nagkakasala araw-araw at ako'y isang makasalanan. At bilang makasalanan, alam kong may kaparusahang naghihintay sa akin at hindi ako makakapasok sa iyong kaharian sa langit. Kaya naman sa mga pagkakataong ito, ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga pagkakasala, sa lahat ng aking mga nagawa na hindi ayon sa iyong kalooban. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking personal na tagapagligtas. Ikaw ang aking manunubos at ako'y sumasampalataya sa iyo sa mga sandaling ito. Tanggapin mo po ako at ako iyong kahabagan. Maraming salamat sapagkat sa pagtanggap ko sa iyo, sa pagsampalataya ko sa iyo, may pangako ka para sa akin. Tulungan mo po na mula sa araw na ito, ako'y mabuhay na malapit sa iyo. Aking laging pakinggan ang iyong mga salita. Ito'y sundin at ikaw ay aking paglingkuran. Pagpalain mo po ako, pagpalain mo po ang aking isang bahayan. Purihin ka, Panginoon. Glory to God. Purihin ang pangalan ng Diyos at ako po'y naniniwala na ang ating panalangin ng pagtanggap ay dininig ng ating Panginoon. Purihin ang pangalan ng Diyos. Kayo po ay aking malugod na inanyayahan sa susunod na episode ng ating programa. Pwede nyo rin pong balikan ang ating mga programa sa YouTube, ang ating mga episodes na nakaraan ay doon po natin maaring masubaybayan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, Presbyter Dante Abainsa. Muli ko yung inanyayahan sa susunod na episode ng ating programang The Savior's Link. The Word of God, preached by the good man of the house, is our Savior's Link. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Get connected. Be blessed. Be saved. Savior's Link. Glory to God! Salamat po sa mga salita ng Diyos, minamahal na Presbyter Dante Abainsa. Ang pangako ng Diyos sa mga tatanggap kay Kristo ay pagtugon sa ating mga pangangailangan, kagalingang pisikal at buhay na walang hanggan. Ang pagtanggap sa mga sinugo ng Diyos, dilit iba'y ang mga apostol, ay pagtanggap kay Hesukristo. Gayon din, kung tanggapin natin si Hesukristo, tinatanggap natin ang Ama. At hindi tayo mamamali sa pagsunod at pagtanggap sa anak, sapagkat lahat ng kalooban ng Ama ay ang kanyang mga ginawa. Praise God! Kaya palagi pong bukas ang aming programa upang kayo po ay aming matulungan para sa inyong mga pagpapasya na tanggapin ang Panginoon sa inyong buhay. Para po sa inyong mga katanungan, prayer requests at nais nyo po ng counseling, ay maaari nyong kontakin ang mga numero na naka-flash sa inyong mga screen.
At kung nais nyo naman po na balikan ang mga nakaraang episode ng ating programa, ay maaari po ninyong bisitahin ang YouTube channel ng Savior's Link at i-click na rin po ang like, subscribe button, gayon din ang notification bell upang maging updated po tayo sa mga turo at aral ng katotohanan ng salita ng Diyos na dala ng kanyang mga sinugo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang ito, mapa Facebook page man o YouTube. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na sumubaybay at ibahagi po sa ating mga kakilala ang ating programa tuwing Sabado sa iganap na 7:00 ng gabi. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at sa ngalan po ng ating program speaker, Presbyter Dante Abainsa, I am Sister Cristel Aquino. I am Brother Anthony Tenorio. Get connected, be blessed, be saved. Savior's Link. Happy Rapture and God bless us all. Get connected. Be blessed. Be saved. Savior's Link.